got a pocket full of sunshine. I got a love and I know that. Gusto ko lang magpasalamat sa friend ko, kay April. Binigyan niya ako nitong essential oil roll-ons. Thank you so much, April, for being so generous. Kasi dalawa to eh. Isang immunity, isang calm sleep. Yan. Yan. So, parang ito na yung instant pabango natin. Very tita na. Amoy na tayo essential oil. Yan. Super bango niya. So, guys, gusto ko sa inyo i-share kung paano kami mag-budget ngayong 2019. Gumawa na ako ng video ng paano kami mag-budget before. From time to time, binabago talaga namin siya base sa, kunyari, nagmamahal ang bigas. Syempre, kailangan mo taasan ng budget sa bigas. Yun, ang hirap kasi mag-explain pag wala kang exact figure. Para magkaroon kayo ng idea kung paano talaga yung division, magpa-props ako ng 30,000, assuming na ito yung monthly income ni Mac. Si Mac kasi yung salary niya, yung nagko-cover ng talagang lahat ng pangangailangan namin dito sa bahay. So, assuming na ito yung sahod niya, meron tayong 30,000, tapos ibabudget natin to. Ibabudget ko to according sa needs namin. Alam mo nyo, hindi ako naniniwala yung sa 10,000 kaya bumuhay ng 5 pamilya. Sobrang hirap ng buhay ngayon. Talagang sobrang mahal ng bilihin. Sobrang mahal magpaaral. Kaya kailangan talaga masinop tayo sa paghawak ng pera. And importante na tinatrack siya, binabudget siya. Kaya ever since naging mag-asawa kami ni Mac, yun yung ginagawa namin. Nakuha ko na yung sahod ni Mac, 30,000 pesos. Usually pag sahod na, magte-text na yan eh, Ma, may sahod na, anong allocation ngayong cut-off? Ganun yung text niya sa akin. Tapos, i-reply ko sa kanya, opa, ito, ganyan. Tapos, dinidivide na niya. Ang net income is 30,000. So, unang-una namin kinukuha dyan ay yung tithes. So, 10% ng net income namin, ibinibigay namin sa tithes. So, that's 1, 2, 3,000. Punta yan sa tithes. Naniniwala ko sa pagbibigay ng tithes. Alam mo yon, yan yung circle of giving eh. Naka-receive ka ng blessing. So, nararapat lang na, alam mo yun, meron tayong way of giving back or returning. Own conviction namin to, walang nakakaalam kung magkano yung net income namin, walang nag-check sa amin. Talagang ever since ito yung practice namin, yung 10% talagang allocated yan for the tithes. And also by this way kasi natututo kang magtiwala. Next niyan, 20% savings. 1, 2, 3, 4, 5, 6,000 savings. Yung 20% savings, kailangan mabuo namin yung emergency fund. Ang emergency fund, yun yung, basta anything na emergency, may nasira sa bahay, kailangan ipaayos, dyan mo kukunin. Kunyari, nagkasakit si Ma, kailangan niya magpahinga ng 1 buwan, dyan namin kukunin yung expenses namin. Nawalan ng trabaho or naghahanap ng bagong trabaho, nagkasakit ang family member or nagkasakit ang isa sa amin, wag naman sana, syempre. So, anything na, alam naman natin eh kung ano emergency. Hindi ko kunin sa emergency fund ang kailangan mo ng bagong damit kasi may birthday kang a-attendan. Hindi siya emergency. So, ito, very strict kami, talagang emergency fund. Okay, alam natin kung ano i-label na emergency fund. So, paano mo malalaman kung magkano yung kailangan mong emergency fund? 3 to 6 months ng expenses mo. Kunyari, sa 1 buwan, magkano budget mo sa grocery? Magkano nagagastos sa tubig, kuryente? Magkano yung mga bills na binabayaran mo niya? Nagbabayad ka ng insurance, nagbabayad ka ng cable, nagbabayad ka ng renta. So, let's say, sa 1 buwan, ang bill mo ay 20,000. So, times mo siya sa 3 to 6 months, yun yung emergency fund mo. So, pwede ka mag-set na ano yung amount na emergency fund na komportable ka. Let's say, 100,000. So, yun yung emergency fund mo. Doon mo ilalagay si 20%. Ngayon, pag nabuo na si 100,000 na emergency fund mo, ang next naman yan, dyan na yung mga investment. Kasi buo na emergency fund, may 100,000 ka na. So, pwede ka nang secure ka na kahit 3 to 6 months na wala kang trabaho, mako-cover na yung mga basic needs. Tapos, after nun, 100,000, syempre may bago ng paglalaanan si 20%. Itong si 6,000, may bago na siyang paglalaanan. Dyan papasok yung mga investment, yung retirement fund, business venture. Kami ni Mac,
Nung nabuo namin yung emergency fund namin, sorry medyo nanginginig yung boses ko. Nung nabuo namin yung emergency fund namin, nag-apply kami sa Sun Life. Kasi nag-offer sila ng retirement, tsaka insurance. Tapos yun, gusto rin namin siya dagdagan in the future. Before that, every December nagbabazar kami. Dito namin kinukuha yung puhunan, yung mga business ventures. Anything na magpapalago sa pera, dito namin yun kinukuha. After emergency fund, yun na, retirement, savings, business venture, yan, anything na pagpapalago. Yun, pag nakakuha ka ng mais, hindi mo pwedeng ubusin yung mais na yun. Kasi pwedeng busog ka lang after mo kainin yun. Pero alam mo yun, gutom ka na forever. Pwede mong hatiin yung mais, kainin mo yung kalahati ngayon, tapos yung kalahating buto itanim mo para tumubo siya. Then, alam mo yun, nanganak yung pera mo. Konting pagtitiis lang sa ngayon. Tapos pag nanganak niya yan, alam mo yun, darating din yung harvest time ng buhay natin. Kaya tsaga-tsaga lang. Next naman, ang isa-secure natin ay ang renta sa bahay. Pagdating naman sa rent, ang maximum na budget namin for the rent ay 30% ng net income. So, let's say, kunyari 30,000, yun, eto nga, 30,000 etong net income natin. Ang maximum na pwede naming rentahan ay 9,000. Kasama na dapat doon yung kung ano man yung mga extra association dues or kung ano man. So, hanggang 9,000 lang. Hindi naman umabot ng 30% yung rent namin. So, i-secure natin siya sa 6,000 na rin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, ito yung renta sa bahay. Kung tatanungin nyo ako, paano ko nasabi yung 30% na yun? Minsan kasi tumitingin kami ni Mac ng bahay, tripping kami. Okay, kaya naman nung, let's say, okay, monthly, ganon. Pero, paano masasabi na hindi ka over budget or hindi ka malulubog na, alam mo yun, buong buhay mo, magbabayad ka na lang ng ano. Tapos sabi nung agent, basta pasok sa 30% ng income nyo, afford nyo tong bahay. So, yun yung tumatak sa akin. Okay pa. So, pag magre-rent tayo, dapat maximum 30% ng income natin. Kaya, pag hindi umabot ng 30%, hindi para sa atin yung bahay na yan. Ang next natin isi-secure is food, grocery, and laundry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6,000 para sa food, grocery, and laundry. Yan, depende yan kung gaano kayo kalakas kumain. Pero since kami naman, mahilig magulay kami, alam mo yon, kaya naming except sa kanin, yung kanin, di namin yung tinitipid. Pero magulay kami, kahit anong ulam dyan, mapapaihaw kami sa labas, or bibili kami sa karinderya, nag-work sa amin yun. Si Macbe, siya ang nag-handle ng food, grocery, and laundry. And so far, ang galing niyang humawak na, alam mo yun na, ang sasarap pa rin ng pagkain namin, ganyan. So talagang sa paghawak lang talaga yan ng pera. Tsaka ang tao naman kanya-kanyang luho eh. Kung luho mo pagkain, edi dapat doon naka-allocate yung malaki mong budget. Pero kami, ito. Sunod natin i-secure ay ang electricity and water. So basta pag nagbabudget kayo, unahin nyo yung mga bayarin, yung mga kailangan, yung mga necessities, yung mga basic needs. Dapat yan yung inuuna sa budgeting. Siyempre, nagtatrabaho ako dito sa bahay, kaya ito yung pambayad ng DSL. Ang sinusunod namin is yung tuition fee ng mga bata. Taon-taon, nagbabayad kami in cash ni Mac kasi alam mo, yung mga 2,000 hanggang 5,000 hanggang 7,000 na natitipid sa pagbabayad ng buo sa tuition fee, napakalaking bagay no, na hindi mo na mapupulot yung 2,000 ko saan-saan, diba? So kami ni Mac, kunyari, nung June, nagbayad kami ng in cash sa school. Alam mo yon, ika-July, naghuhulog na ulit kami ng pang-tuition ni Yana para sa next school year. Kumbaga, iniipon na namin siya buwan-buwan. Kasi katulad nito, kay Mia ngayon, pag kinash payment mo yung tuition fee niya sa school niya, parang 7,000 din yung matitipid. So, napakalaking bagay. Malaking discount. Huwag nating maliitin yung discount na matitipid mo pag nagbayad ka in cash. Long term kami tumingin na, 2,000 din yun na, pang ano din yun na, ilang diaper din yun na, or ilang gatas din yun, or
ilang mantika din ang mabibili doon. Parang ganun kami mag-isip. Let's say, buwan-buwan, tuition fee ng 2 bata, kuha tayo ng 5,000. Tuition fee. So, yan ang hinuhulog namin. So, sa 30,000 na yun, meron na lang tayo natirang 1,500. So, itong 500 na to, ito yung allowance ko. Kasi ganun talaga, pag, alam mo yon, hindi naman lahat ng sweldo may extra. Minsan talaga sapat na para sa needs. Pero importante, nakaka-survive. So, kumbaga may sarili kang kumpanya, dapat sumasahod ka din. So, bilang nanay, tagahatid sundo, tagalinis ng bahay, ito yung sweldo ko, 500. Tapos yung 1,000 kay Mac. Kumbaga, twice as much lang yung allowance niya kasi nga kumakain pa siya sa work. Ako nandito lang naman sa bahay, talagang literal na mga pangangailangan ko lang talaga. Kailangan ko ng scrub, kailangan ko ng lipstick, ganyan. Kailangan ko ng mga pampaganda. Ito yung allowance ko doon. Siya, doon siya nag-aalmusal, or kaya nag-aambag siya pag sa may mga birthday. So, kaya twice as much yung allowance niya kaysa sa akin. So, yun yung allocation ng pera namin. Kung bibigyan ko kayo ng idea, pero syempre hindi ko na mai-disclose yung income talaga ng pamilya namin. So, yun, sana nagka-idea kayo. Syempre, importante rin na nag-e-enjoy tayo. Kami naman ni Mac, pareho kaming may side income. So, ako, nag-work ako online, 3 to 6 hours a day. Yun nga, dun sa work, meron ako video about work from home. Pwede ko, ililink ko din siya down below. Tapos siya, may sarili din siyang side hustle. Yun, dun papasok yung mga enjoyment namin. Naniniwala ko na ang enjoyment, yung pakape-kape namin sa Starbucks, investment yun sa sarili namin, sa mental health namin na, okay, kaya tayo nagtatrabaho para ma-experience natin yung mga ganitong bahay, yung mga ganitong bagay, mga pag out of town, ganyan. Out of pocket namin yun, yung mga pasyal ng mga bata, date namin 2. Kumbaga, yun yung motivation namin para mag-side income kami, para makapagpasyal kami, para makapag-travel kami. Kasi mahirap na kinukuha mo siya sa main income mo. Kasi parang nagkakaroon lang ng, alam mo yun, cycle na sahod, bills, entertainment, leisure, sahod. Alam mo yun, kailangan makaalis sa cycle. Kaya ito, kino-cover niya yung basic needs, saka kung paano namin siya papalaguin. Pero yung mga leisure namin, yung feeling namin, luho namin, hindi yun kasama sa budget. Dapat tayo nag-e-enjoy, nag-share, nag-give, nagbibigay, nagtatights. Alam mo yon, hindi sobrang gastos, hindi naman sobrang tipid. Have a little of everything. Plan like you live for so long, but enjoy like you live for so short. Parang ganun lang. Ganun lang yung mindsetting natin. Pag purely enjoyment na ang buhay, alam mo yun, something is wrong. Guys, pakita ko lang sa inyo yung totoong envelope na ginagamit ni Mac para magstay siya within the budget. So, ito, yung sa food. Ito yung sa grocery, ito yung sa laundry. Talagang sinusuklian niya talaga yung food budget. After grocery, binabalik niya yung sukli dito sa grocery budget, tapos sukli sa laundry. Tsaka, feeling namin, isa sa mga nakakatulong para mag-stick kami within the budget is talagang ina-address talaga namin yung mga budget namin na para talaga silang tao. Alam niyo yon, kunyari, sabi ko, paano hiram ako kay food ng 120 pesos ha? Kasi wala akong barya kanina, dumating na yung Lala Move para i-pick up yung ganito. So sabi niya, sige, okay lang, walang problema, basta bayaran mo si food. Alam mo yon, ganon. Tapos sabi ko, saan tayo punta? Grocery. Okay. Sabi niya, dalhin mo si Pink Wallet ha? Alam mo yon, ina-address talaga namin sila na parang ganon namin binibigyan ng importansya yung pagbabudget para magstay kami within the budget. Alam mo, hindi siya ganon ka-stressful unlike dati nililista namin lahat. Basta kami, nandito yung budget, malalaman namin kung paubos na o hindi, o kung aabot pa ng 5 araw o hindi. Alam mo yun, mas less stressful sa amin
to, do si Mac nag-excel pa rin siya, nililista niya pa rin yung expenses para pag nag-over the budget, babalikan niya yung Excel na, okay, saang part tayo nag-over the budget na pwede nating iwasan in the future para hindi tayo mag-over the budget. Ganon, nag-excel pa rin siya, pero less stressful na nakikita namin talaga na, ay, si food, shucks, paubos na si food, meron pang 3 araw, baka hindi umabot. So, kangkong na lang kami in the next 3 days. Parang ganon. So, napaka-importante na nag-live within the budget. Kasi, alam mo yun, yung mga small steps na yan yung magdadala sa'yo papunta doon sa big step na gusto mong puntahan. Kaya, ayun. Sana may natutunan kayo. Tapos, nandito pa nga yung mga discount cards nyo, mga Happy Plus, ganyan. So, sana may natutunan kayo and budget lang ng budget hanggang makaahon sa cycle of, alam mo yun, sa cycle ng sahod, ubos pera. Sahod, ubos pera. Hey guys, so habang ini-edit ko itong vlog na to, naisip ko, since mag-1,000 subscribers na tayo, mamimigay ako ng money organizer sa 3 subscriber dahil etong money organizer na to, naging malaking tulong siya para sa budgeting namin and para maabot din yung mga financial goals namin. So, pasasalamat ko to sa inyo sa panonood. Simple lang yung gagawin nyo. I-like nyo tong video na to. Mag-comment kayo kung saan ko kayo pwede kontakin and anything that you want to say. And then, syempre, make sure that you're subscribed and click the bell button for notifications. And di ako active sa Instagram, pero maybe you can follow me sa Instagram. So, ilalagay ko na lang lahat ng details in the description box. So, 3 subscribers ang mananalo ng money organizers. So, ganito yung itsura niya. Pero, maybe a little different. Siguro mas maliit na ganito. Kasi, pending order pa siya. In-order ko siya. So, until February 14, itong ano to. Not much, pero gusto ko lang sabihin sa inyo na very grateful ako for the support and yun sa mga kahit pa paano nagme-message. Kaya gusto kong mag-give back. So yun, thank you so much for the support and everything and watching this vlog. And yun. So see you on my next one. Bye-bye.